Nagbabalikang PTV Balita ngayon. Ipinaliwanag ng Commission on Higher Education o CHED ang naging basihan nila sa pagpapatigil ng senior high school program sa mga state universities and colleges. Ilan sa katanungan na sinagot ni CHED Chairperson Prospero de Vera ay kung paano yung mga grade 11 students na nakapag-enroll na. Ayon kay de Vera, tapos na ang transition period para sa K-12. Puno na rin aniya ang mga SUCs at kailangan ng gamitin ang mga silid-aralan at mga guro. Tapos na rin aniya ang legal basis nito na agreement o kasunduan ng DepEd at CHED. Yan pag-uusapan natin with DepEd yan. Baka namang pwedeng i-extend yung voucher for at least 1 year para sa mga estudyante kung sila'y natanggap na. No? Pero hindi ko ayaw kong pangunahan yan. Titignan muna natin kung ano ang magiging desisyon ng mga Board of Regents ng mga universities. Kasi merong mga ibang public universities, hindi naman sila tumatanggap na ng voucher. Binalik na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagbibigay ng guarantee letter sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong sa ilalim yan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ayon sa DSWD, ang GL o guarantee letter ay ibinibigay sa isang taong nangangailangan ng pinansyal tulad ng mga bayarin sa ospital at nasa 10,000 pesos hanggang 150,000 pesos ang halaga ng guarantee letter. Samantala, nilinaw naman ng DSWD na sa ngayon ay itinigil muna ang pagbibigay ng cash assistance na bahagi naman ng AICS dahil hinihintay pa ang pondo nito mula sa General Appropriations Act. Samantala, sa puntong ito, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, nasa 500 ka mga nasunugan din sa Davao City ang gihatagan og litsyon sa opisina ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nitong bispira sa bagong tuig. 20 ka mga litsyon ug uban pa mga sudan ang gihatag sa mga personahe sa Congressional District ngadto sa mga nasunugan da sa Barangay Leon Garcia, Agdao District ug San Francisco de Asis Village sa Barangay 74-A Matina Crossing. Gawa sa mga sudan gipanghatagan usab sila og mga sinina ang mga biktima sa sunog ingon man cash aid. Nahatag usab og hinabang ang sa mga nasunugan da sa Ramon Magsaysay Kalinan, Davao City. Diin kaghapong adlaw mahatag usab ang cash aid ngadto sa 7 ka mga pamilya nga apektado sa maong insidente. Samtang 3 ka mga miyembro sa New People's Army ang nisurrender sa kasundaluhan sa Barangay Kahusayan, Kitaw-Taw, Bukidnon niadtong adlaw nga Domingo. Lakip niini ang mag-asawa nga sila alias Dante nga squad leader ug Chris nga usa ka medic. Samtang ang usa nga si alias Yolanda samaran siyang wala nga paa. Ang 30 mga residente sa probinsya sa Bukidnon ug 10 mga miyembro sa Sub-Regional Centro de Gravidad Peddler of the North Central Mindanao Regional Committee. Nibalik sa gobyerno ang tulo human sa gihimong focus military operation sa mga tropa ilawom sa 103rd Infantry Brigade niadtong December 27 ug 29, 2023. Nakig-koordinar na ang kasundaluhan sa mga ahensya sa gobyerno alang sa pagplastar sa tulo samtang ang samaran nga rebelde galing hatagan og medikal nga atensyon. Ug mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Dagang salamat, Julius Pacot. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media site sa @PTVPH. Ako si Alan Francisco. Magandang hapon.